Navarro shoutout. Uy! Why? Elizabeth is back, Hanilet is out. Ewan ko, parang 'di ba nung nakaraan nagbentahan-bantahan, nagkabulgaran ng mga kabit ni Digong. Nabahala ako dun sa statement ni Pulong, na sinabi ni Pulong na kung sakali daw na mapagbigyan at sana nga makalaya si Digong, nagkasundo daw silang pamilya na iuwi na si Digong sa bahay ni Elizabeth Zimmerman. Paano na si Hanilet? Teka, mukhang nagkamali ba ako? Teka, intindihin nga natin kasi parang gano'n ang dinig ko, eh. Hindi pumayag si Oh. dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang unang bahay sa Davao City. Ayon po yan sa anak niya si Congressman Paulo Duterte. Oh. Pero ang sabi ng kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia, ibinebenta ito. Common law wife, sabi ni 13 pala babae ni Digong, sabi ni Sara Duterte girlfriend lang daw. Ano ba talaga, common law wife o girlfriend? Highest bidder. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Noong Sabado, kumalat online ang litrato ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. May nakapaskil na for sale at meron pang contact number. Sa isang text sa GMA Integrated News, sinabi ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia na ibinebenta nga ang bahay sa kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamataas na bid. Wow. Pero noong linggo, wala na ang signage at hindi na makontak ang number sa tarpaulin. Ayon kay Congressman Paulo Duterte, hindi daw pumayag ang kanyang ama na ibenta ang bahay ng kanyang bisitahin sa ICC Detention Center sa The Hague. So ako sa gipangutan na may baligya ba itong balay sa among lula, sa dili daw ito baligya, di sa Musugot. Bukod sa tinawag ito ng dating Pangulo na una niyang bahay, ito rin ang madalas ipasilip noon sa publiko para ipakita ng mga Duterte. Pampropaganda lang. Oo. Marami palang magagarbong bahay ito, malalaki. Ang kanilang pamumuhay. Kabilang ang pagkain niya rito kasama ang mag-inang Hanilet at Kitty. At pagtulog dito gamit ang kulambo. Tumuloy rin dito noong 2017 ang bumisitang si nooy Japanese Prime Minister Abe Shinzo. Talo ka din sa mga disimpling kita, marami na ito. Kung may klaro pa yan ko ba, nabaligya na, may mabuhat. Sakaling maibenta at magbalik ang dating Pangulo sa Pilipinas, may plano na raw sina Congressman Pulong Duterte. Ang among ginahan, si mama namo, sabi dito, ay si mama namin, ang sabi niya, na hopefully sa awa ng Diyos, tigil na pohon, kaluyan sa Ginoo makagawas siya. Na kung makalabas siya, doon siya patitirahin sa bahay namin. Paano na siya nila? Ang tanong, papayag ba si Digong? Jollibee pa rin, shoutout. Ibig sabihin nito, nakaplano na yung mga anak ni Digong na i-chapera na si Hanilet. Matapos anakan, matapos mag-alaga. Kasi ito mula noong hinuhuli si Digong, nung araw na namukpok si Hanilet, noong hindi sumama si Hanilet sa eroplano, ang ina may kakaiba. Doon na nagalit yung si Sara Duterte. Di ba nga sabi ko na may nagsabi sa akin na I don't want to see your face in The Hague. Yun daw yung sabi ni Sara Duterte. Ang tanong ko, nakita nyo ba si Sara Duterte at saka si Hanilet na magkasama minsanan sa The Hague? Wala. Bakit? Matindi ang friction. Pero ito lumalabas na that they are trying to kick out Hanilet on their lives. Ang tanong ko, paano si Kitty? Emmeline Orindain, shoutout. Sabi dito, nako, titulo na daw kasi kay Hanilet ang bahay, kabsat. Kaya may karapatan siyang ibenta. Kung ako si Hanilet, ako rin ini-chapera ka na rin lang. Ibenta mo lahat at wasakin mo ang mga Duterte. Dito na siya papuyon sa balay namo. Patuloy naming kinukuhanan ng pahayag si Hanilet Avancenia kaugnay nito. Para sa GMA Integrated... Totoo nga na parang iniitsapwera. Uunahan na daw ni Hanilet yung legit at mga ibang babae. Baka
Humati pa daw yung iba. Si Kitty at Sara nag-picture-picture sa The Hague pero walang Hanilet. Pero teka, alam naman natin, yung mga iringan na mga DDS ngayon, hati-hati na. Team Elizabeth at saka Team Hanilet na. Eto, mayroon ako ipaparinig sa inyo mga kapatid. O, Kung antitulo ka kinsa, murag nisulti mo doon. Tinanong ko kung kanino titulo parang kay Hanelet daw, hindi malinaw ang Sa sagot niya. kanila daw, murag ana. Wako ko, way klaro po riyan tubag. Kuy beta man, wala rin kami magagawa. Sabi ng mama namin, sana makalabas siya at doon titira. Yun, sana talaga. Pagkalabas ni Pangulong Duterte, doon na siya sa first family pumunta. Ako, sumobra. Sorry I hate to say it, pero sumobra. I think those girlfriend, including Hanelet, hindi ako nagsabi niyan ha, hindi ako, huwag kayo magalit sa akin. Kung O, ang turing talaga, ang pinapalabas, ang pinapakalat ngayon sa social media, girlfriend lang si Hanilet. Dahil wala na si Digong na magtatanggol kay Hanilet. Kaya kinakawawa na si Hanilet. Hindi ako Team Hanilet, hindi ako Team Elizabeth ha. At Team BBM ako. Kaya nag-e-enjoy ako sa tuwing sila nag-aaway. Diba? Kaysa sinasabi ko ngayon, si Vice President Sara Duterte nagsabi niya, doon kayo magalit. There are all girlfriends. Ibig sabihin, alam nilang kalalagayan nila. Ibig sabihin, ilagay mo sarili mo sa tamang lugar. Yan ang katotohanan sa mga lalaki. May mga lalaki na meron talaga Saan yung tamang lugar sa piling ni Ipe? original. Dapat kayo mga jowa, alam nyo lugar nyo. Lumugar kayo. Kaya nga, sabi ni Pulong, sabi ng mama niya, dating asawa ni Pangulong Duterte, pag lumabas siya, ate na lang, doon na siya tumira. Hindi po ako nagsabi nito ha. Si Pulong ang nagsabi nito. Ang ganda ng effort ng mga DDS. Ha? Kunwari, yung isa kampi kay Hanilet. Si Maharlika. Eto naman, kampi kay Elizabeth. Ano mga DDS, tad-tad na ang katangahan ninyo. Kanino kayo ngayon sasama? Kanino kayo ngayon papanig? Kami, Ma'am Jose Pauliva Lopez, shoutout. Ha? Kung ako, dito lang ako, manunood ako sa katangahan ninyo. Tangina, hindi nyo pa nararamdaman? Ginugulo na kayo? Nililito pa? Binobobo ng binobobo? Oo. Ang tanong ko, makakalabas pa ba si Digong? Ang tanong, makakalabas pa ba si Digong? Malabo na. Pag-agawan, mayang mag-agawan, yes. Pero, you cannot deny the fact, with T sa dulo. Hindi nyo pwedeng itanggi na naging masaya si Digong sa piling ni Hanilet. Digong considering Hanilet as his common law wife. Ginagamit na lang ang insidenteng ito para walisin si Hanilet at para walang kakayahang magmana, pero sa ngalan ng batas may karapatan na mag-inherit lahat ng ari-arian ni Digong itong si Kitty. At kung may iba pang anak si Digong, legal man o hindi, basta mapatunayan na anak ni Digong. Yan. It's all about money. It's all about properties. Kaya ngayon, itong babae, sabi ko sa inyo nun, di ba? Noong nagsalita sa campaign rally, pagkagaling ni Hanilet at Kitty sa The Hague, nagsalita sila sa rally ng mga maisog. Sabi ko, iba na. There is a division already. Why? Because the politicians, magga-grab sila ng ganitong situation kasi pabor sa kanila yun. Pabor kina Bongo, pabor kina Bato. Ang paghiwalay na yan, sabi ko sa inyo, there will be a time na ang dugong Abansenya ang mangingibabaw sa Davao. In the person of Kitty Duterte. Siya ang minumolde nila para maging ina ng Davao. Why? May pagka-inosente ang itsura, demonyo lang ugali. Okay? At kapag nakakuha yan ng pagkakataon kahit na recording lang, that Digong is endorsing Kitty to run in any office that you want, patay ang magkakapatid na Pulong, Baste, at Sara Duterte sa Davao. Believe me. Kasi yan yung kinukuha ni Bongo. Minumolde yan ni Bongo. Alam natin na si Bongo, wala na si Rasha kay Sara Duterte.
Kaya kailangan mag-survive ni Bongo gamit si Hanilet at si Kitty para sa kanyang pampulitikong ambisyon. Yung mga target na ipupush namin, did you hear, did you see Bongo na sa sinasabi niyang susuportahan niya sa pagka-presidente si Sara Duterte? No way. Why? May plano yan. 2 times na nag-number 1. Pwede ng pampuhunan yan. 2 beses ako naging number 1 sa mga Pilipino. Kaya malakas ang loob ko na tumakbo dahil alam kong papatuloy nila akong susuportahan. Manang Jinra para ng UK shoutout. Iyan lang ang pinapanindigan ni Bongo. Kaya alam nyo ang gagawin namin mga loyalista. Wala. Nunood lang kami. Papakiramdaman namin kayo at titignan namin ang pagbagsak ninyo. Ayan! Kanina matataya? Sa tingin nyo makakabalik pa si Digong? Itaga mo sa ulo ni Bato, hindi makakabalik. No way. Hindi na ito makakabalik ng buhay sa Pilipinas. Tama yung sinabi ng mga DDS that the world is looking on Duterte's case. Why? Kasi ito yung magsisilbing ehemplo sa lahat. Palalayain mo, crimes against humanity. Umamin, nakasalanan niya ang EJK. Napanood natin kung paano siya mag-utos ng patayan. Tapos palalabasin lang ng International Criminal Court. Eh di, ginaya ng lahat yan. O edi sakit ng buong mundo. Kaya, dito tayo. Panigurado po, Zimmerman versus Abansenya na. Sabi niyo, ang saya nila, Bagtit Channel, sila din nagpapatayan. Siyempre, kung kasama si Bongo sa ICC, goodbye na kabsat. Malapit na, malapit na. Ang reconciliation ng mga tanga. May kalbo, inchik at magnanakaw pa. Hindi nga lang pwedeng magsama sa isang selda. Sa isang selda. Pero pwede silang magtagpo sa Europa. Liberty Reolias Castillo, sir, para may third eye kayo, galing nyo mag-analyze. Hindi po ako nag-analyze. Nagsasabi lang ako ng totoo, yung mga totoo nangyayari. Oh, di ba sinabi ko na yan sa inyo noon? Darating ang panahon na i-chapera si Hanilet. But, sabi ko nga sa inyo, Hanilet has all the opportunities to fight back. Why? Nasa kanya ang pera. Malaking pera ang hawak nila ni Kitty. Sa tingin niyo maglalakas ng loob yan? Anong sabi ni Digong noong nasa Quadcom? Sa dami at laki ng negosyo ng mga asawa ko, the original and Hanilet, kaya niyang mag-provide ng 5 billion. Billion. Andyan yan sa Quadcom. Nakuhanan yan on video. Kahit nasalugugin nyo. Oh, taliwas dyan sa sinasabi lang naghihirap si Digong. Doon pa lang sa sinabi ni Digong, having so many businesses and they can instantly provide 5 billion. May pera. Na yan yung pinagagawa lang. I-compute nyo yung mga ari-arian, the golf course, the buildings, mga bahay nila. Umaabot tayo dito ng trilyon-trilyon. Well, wag tayo magpaka-hipokrita. Maliban pa dyan, dun sa mga kamag-anak ng mga Duterte, mga businesses, mga rice buying yan, trades. Sabi ko nga sa inyo, nakausap ko isang Dorothy Duterte. Nagpatulong yun na makakuha ng bigas. Malakihan yun, bilyuhan yun, bilyon. Nung Marawi Siege. Pinakiusap ko siya sa amo namin. Utang na barat. It's all about money. Okay?
Eto na, nagpapakita ng lakas yung isa, si Hanilet. Pero alam ko mas malakas pa rin 'to, tahimik lang gumalaw 'tong isa. Kasi hindi naman kailangan gumalaw ni Elizabeth, eh. May 3 gagalaw para sa kanya, eh. Pero kapag ito nagsalita naman, siyempre itong mga Pilipinong mga tanga, lalong-lalo na yung mga DDS. Ay, do'n tayo kay Elizabeth, mabuti siya. Sa tingin niyo iniwan niya ni Digong kung mabuti yan? Ah! Kung talagang perpekto yan, iniwan kaya, pinagpalit kaya ni Digong sa 13? Ha? Sasabihin niyo baka hindi marunong mag-helicopter. Hindi ko na alam yan. Hindi nga. Sasabihin niyo, napakabuti ni Elizabeth, ganito. Tanungin niyo kay Digong kung bakit niya iniwan yan. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Naimbag nga malim ka, Loyal Lourdes. So, ayan lang Elizabeth is back! Therefore, Honey, let it out. Hindi ko consider. Pero ang dami ng mga pambabastos nila kay Hanilet. Yung iba, hindi kayang sikmurain. Tatawa-tawa si Charlene Kim dyan. Bakit pumondo ka na dyan sa Facebook? Josie Atchuela, meow, 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 meow. Sir, mababawi ba ng gobyerno lahat ng ari-arian ni Digong kung mapatunayan na galing sa droga ang pera niya? Sa droga? Kung may kaso. Silipin natin yung salin. Pag nakita natin yung mga ari-arian at hindi nagtugma yan sa salin, draft. Pwedeng mapunta sa ill-gotten wealth. Merly Rivera Eligio, shoutout. Good morning, good morning. Tignan natin. Basta ang susi dito, mga kababayan, ay kailangan mabuksan, maipakita sa taong bayan, mga bank accounts at mga ari-arian. Habang hindi natin nakikita yon, wala pa tayong basehan. Pero alam ko, yung isang dating senador, ayoko lang talaga, eh. Pero sige, schedule natin. Next month. Next month tayo, next month. Agosto. Kasi ngayon, ano pa ako, eh. Pag umalis na yung amo ko, pag nagbakasyon na sila, pwede na tayo, bakbakan na tayo. Natatawa, bakit ka natatawa sa akin ng pogi-pogi ko? Baka agpadat yung ugali ni Elizabeth Kensara nga Bratinela. Sabi ko nga, kanino ba magmamana ang mangga kung hindi sa mangga? Dito na tayo. Sige na. Mm.